maaari kayong makatanggap, unahin natin yun, maaari kayong makatanggap ng magagandang trabaho, yung iba, if you are looking for a job, kung naghahanap talaga kayo ng trabaho or mapagkakakitaan, kasi meron na tayong ibang mga kapiksi na wala silang fixed na source of income, mga sideline, and that's fine, okay lang yun mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang dumadating yung mga racket, dumadating yung mga side hustles, yung iba extra income, yung iba meron na silang fixed na source of income, tapos nagkakaroon pa sila ng mga side hustles, no, side jobs, racket, ganyan. So hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is full moon kapalaran para ngayong October to November para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng moon at saka yung energy ng Scorpio. So ito yung energy ng moon mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Scorpio. Eto. So, Scorpio guys, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong October guys ay sa October 29, tapos yung next na full moon naman ay sa November 27. So, ang reading na to ay para sa period na yan, mga kapiksi. And yung pamagat ng ating full moon ngayong October ay Hunter's Moon guys. Alright. So, this is a very positive energy mga kapiksi. For some of you, sa negative, merong negative guys, no? And itong negative nito, ito yung mga toxicities na na-experience nyo. Pwedeng sa love and relationship mga kapiksi. For some of you, maaari kayo nagkakaroon ng toxicity sa relationship nyo. Pwedeng toxic yung relasyon nyo. Pwedeng meron kayong toxic na problema. Pwedeng toxic yung SP mo. Pwedeng toxic na nakikialam sa relasyon nyo, mga kapiksi. Kung kayo naman ay single, yung maaring may dumating sa inyo na love and relationship pero medyo toxic siya. So, beware na lang doon, mga kapiksi. Alright? Pero ito guys, pwede naman itong malampasan. Kasi yung toxicity sa relationship, nangyayari yan of course pag may problema sa relasyon. And yung problema sa relasyon, normal yun. Kasi magkaiba kayo ng preference ng jowa mo. Meron siyang sariling gusto, meron ka sariling gusto. And sometimes, pag yung gusto nyong dalawa, hindi parehas, dun nagka-clash, no? And dun nagkakaroon ng mga problema. And yung toxicity, pumapasok yon kapag yung problema nanganak ng problema. Ibig sabihin, pinalaki or napalaki, hindi na-resolve, lumaki, ganyan. So, doon na pumapasok yung toxicity. So, kung gusto nyong ma-resolve, syempre, you have to focus dun sa pagkakaroon ng harmonious relationship, dun sa mga magagandang bagay versus dun sa pangit na bagay. Sometimes kasi, yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa relasyon, binibigyan natin ng kahulugan. Tapos, lumalaki. Parang ano lang yan, bangka, no? May bangka kayo, tapos may nagkakaroon ng butas, maliliit na butas, no? Yung bangka. Kapag hindi nyo yun tinapalan, tapos dumami yung butas na yon, anong mangyayari sa bangka? Syempre, lulubog, diba? So, sinking relationship, sinking na bangka. So, pwedeng lumubog yung relationship nyo dahil sa dami ng toxicity. So, dapat either tapalan nyo agad, yung maliliit na butas, tapalan nyo agad, huwag nyo nang palakihin. Diba? Para stay afloat yung relationship, mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Pero, yeah. Ganun talaga mga kapiksi. Alright? So, look for the positive side sa relationship para hindi lumala. Pwede rin kayo guys makinig ng mga subliminals natin for relationship, ng mga pampabalisa, pampamiss, pampabalik, pampamahal, ganyan, para maging harmonious yung relationship nyo. Alright? Sa positive side naman mga kapiksi, maaari kayo may mga tanggap na, ito guys, nakikita natin, sorry, napuputol yung sinasabi ko.
maaari kayong makatanggap, unahin natin yun, maaari kayong makatanggap ng magagandang trabaho, yung iba, if you are looking for a job, kung naghahanap talaga kayo ng trabaho or mapagkakakitaan, kasi meron na tayong ibang mga kapiksi na wala silang fixed na source of income, mga sideline, and that's fine, okay lang yun mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang dumadating yung mga racket, dumadating yung mga side hustles, yung iba extra income, yung iba meron na silang fixed na source of income, tapos nagkakaroon pa sila ng mga side hustles, no, side jobs, racket, ganyan. So yeah, that's a very very good news sa inyo, kasi nakapag-ipon kayo, no, you will have the ability to save more, guys. Parang feeling ko dumadami yung racket nyo, dumadami yung source of income nyo. Yung iba maaari talaga nagkakaroon ng multiple sources of income. So mag-ipon, kasi yung iba ang ginagawa nila dumadami yung kita, dumadami din yung gastos, no? Ganun nai-stretch, no? Imbis na they save more, they spend more, kasi dumadami yung kita nila. Syempre, kanya-kanya naman preference yun. Kung gusto nyo gastusin, why not? Pinaghirapan nyo naman yan. But it's also good to consider yung pagsisave mga kapiksi for the future, or at least for stability, for emergency, diba? So in your case, ganun yung nakikita natin, na parang you will have the ability to save more, makakapag-ipon na kayo mga kapiksi, at saka makakapag-chill, makakapag-relax kayo ngayon, guys. Alright, and yung iba sa inyo, guys, sorry, babalik ako dyan sa relationship, kasi nakita ko to, parang meron isa sa mga toxic na ma-experience nyo sa relationship is yung sikreto, no? Parang meron kayong sikreto na malalaman. Parang feeling ko matagal mo nang ino-observe itong jowa mo, tapos parang may madidiscover kang sikreto niya na medyo hindi kagandahan. Alam nyo na. Okay, and yun yung maaaring dulot sa inyo ng toxicity sa relationship. So pwede nyo itong pag-awayan, pwede nyo pagtalunan, yeah, so ganun. Alright, so yeah. Yan yung strongest energies. Ito, kailangan ng forgiveness dito, guys, no, kasi magkakasakitan talaga kayo. Magkakasakitan kayo ng damdamin nitong person mo, no. This will bring you a lot of emotional pain, mga kapiksi. So kailangan dito ng pasensya, pagpapatawad, pangunawa, ganyan. Pero maaari din maaari din kayo magkabati ng iyong person, marikindle yung inyong relationship, and maaari kayo magkaroon ng second chance. Yung iba sa inyo, guys, feeling ko hindi lang second chance, many chance. Parang many chance na yung binibigay nyo sa person nyo, and okay lang yun, guys, walang masama doon. Everything is changeable and malleable, even your person. Pwede silang magbago, pero hindi sila magbabago, guys, unless magbago yung perception nyo about them. So kung gusto nyo silang magbago sa 3D nyo, dapat magbago yung tingin nyo sa kanila. Kasi yung iba, meron silang mga belief na once a cheater, always a cheater. Yan. So mga mga limiting beliefs yan, na feeling nila hindi na magbabago yung jowa nila kasi nanloko na. So, and yung tipong naloko na niya ako dati, baka ulitin niya ulit. Iyon, 'di ba? So it's another negative belief, no? Kasi nandun yung takot and doubts na baka ulitin niya ulit. So if you're assuming that, it will happen. Okay? So never assume that, mga kapiksi. Dapat ang inyong perception about the person is mahal niya ako, loyal siya sa akin, faithful siya sa akin, he or she wants me and only me, 'di ba? Harmonious yung relationship namin. Anything na maganda na magsusupport ng harmonious relationship, dapat ganun yung perception nyo sa person nyo, para ganun din yung ma-push out sa trading nyo. Kasi pag sinabi nyo, ay nako, manloloko siya, babaero siya, sinungaling siya, pag palagi niya yung sinasabi, kahit napatawarin nyo, gagawin at gagawin ulit nila yun. Nagets nyo ba? Comment down below, guys, if naintindihan nyo. Sana naintindihan nyo para hindi kayo mag-suffer sa relationship nyo. Alright? Okay. So, yan yung inyong reading, mga kapiksi. I-mind nyo na yung pinapamain ko sa inyo, na you will be, makakapag-save kayo ng mas marami, no? Kasi may mga magagandang
balita or mga racket na side hustles na extra source of income na maaring dumating sa inyo. So, yung manggaganda, pinapamain ko, guys. Para ma-shift yung focus nyo doon kasi doon sa negative. Kasi obvious na may negative, no? So, yung negative, wag natin masyadong bigyan ng atensyon para hindi siya ma-push out sa 3D. So, focus tayo sa positive. Mine more money, diba? Mine more savings. Mine more side hustles. Yan. Diyan kayo mag-focus para yan yung ma-experience nyo. Alright? So, tingnan natin. Additional naman sa I4U Scorpio. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, may sale tayo, guys, until October 31. 10% discount sa lahat ng mag-avail ng course. So mag-avail na kayo habang may sale pa. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Guys, sobrang ganda ng message para sa inyo, Scorpio. It's time to take action. So, baka kasi may mga plano kayo, mga kapiksi, tapos puro plano lang, nawawala ng action. So, dapat uma-action din kayo. Diba yung palagi kong sinasabi sa inyo na ang pagkakaiba ng mga taong nakakaalam sa taong nagwawagi ay nasa pagkilos. Kahit na alam nyo yung gagawin nyo, kahit na marami kayong alam, pero hindi naman kayo kumikilos, wala rin kayong makikitang resulta. But, you also have to take note of this, itong sasabihin ko. Kahit kilos naman kayo ng kilos at dasal kayo ng dasal, pero ang mindset nyo ay sobrang nega, wala din kayong makikitang resulta. Okay? Baka opposite pa yung makita nyong result. May mga nababasa ako nagko-comment, matagal ng nanonood ng tarot reading, sinasabi may blessings, may swerte, pero bakit daw sila hindi pa sinuswerte, but wala pa rin yung blessings nila. So you have to check your mindset, your pattern of thoughts. Baka kilos ka nga ng kilos, pero sobrang nega mo naman, at the end of the day, wala ka talagang makikitang resulta. So dapat dasal, prayers, action, and positibong mental diet, mga kapiksi. Dapat yan magkakasama. Ginagawa yan yung formula para makakita kayo ng progress and results sa buhay nyo. Comment down below, guys, if naintindihan nyo. Ito yung formula, no? Prayers plus action plus positive mindset. I-comment nyo yan, guys. Prayers plus action plus positive mindset equals success. So, i-comment nyo yan, guys. Tapos, tandaan nyo. Okay? Tandaan nyo and gawin nyo araw-araw, no? Para talagang makita kayo ng resulta, mga kapiksi. Attune to the moon, guys. Don't even think about giving up. Wag na wag susuko, guys. Laban lang. Kayang-kaya nyo yan. Mag-persist. Avoid being brash and avoid being harsh right now. Wag kayo masyadong magmadali. And wag din kayo masyadong harsh sa sarili nyo. Do it one step at a time, mga kapiksi, no? Slowly but surely. Ang importante is every day nag-invest ka ng energy mo sa positive, no? Hanggang sa masanay ka na puro positive ka na lang. Lalo na pag you're coming from a place na sobrang nega ka, it will take years bago talaga ma-reprogram yung iyong subconscious mind. You need to develop the good habits and patterns para tuluyang mag-shift ka into positive, alright?
For some of you, you need a 12-month plan. Baka kailangan mo magplano. Especially now, guys, kasi patapos na yung 2023. So, i-revisit nyo kung nag-goal setting kayo ng 2024. I-revisit nyo yung plans nyo. Okay? And then, or yung goals nyo. And then, it's time for you to create a new plan. Goal setting for 2024 naman. Kung meron kayong hindi na-achieve ngayon, kung the same pa rin yung desires nyo, carry over nyo siya for next year, diba? And then check if kayang-kaya nyo siyang ma-achieve. Alright? And for some of you, a new male is coming to your life, mga kapiksi. So ito yung sinasabi natin na maaaring may dumating sa inyong bagong love life, guys. Alright? Pero baka toxic din ito. So medyo mag-ingat-ingat na lang kayo. Kilatisin mo ng mabuti mga kapiksi. Alright? So yeah, comment down below. Scorpio, if naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.